Grabe guys, yung pinaka-inaantay natin na Aerox version 3 nandito na. Ayan oh. Standard version lang to nasa tabi ko, netizens. Ito yung racing blue, pero ang ganda nung parang may pagka-white or gray ba yun. Pinaka-favorite kong color is yung black. Medyo hati yung opinion dito sa looks niya, netizens. Pero kapag nakita nyo kasi sa picture, pwedeng tumaas ang kilay ninyo kagaya ng bagong version ng Sniper. Parang plus 999999 aura. Ang ganda ng daytime running light niya, netizens. So, tsaka yung turn signals nyo. May built-in na to na hazard. Medyo lumiit na yung daytime running light niya. Hindi kagaya dati na dire-diretso all the way doon. Malinis yung dati, pristine. Itong isang to, netizens, mas sporty, mas futuristic yung design niya. Tingnan nyo naman yung kanyang headlight. Parang projector na siya na rectangular. Sobrang modern. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong headlight, netizens. For sure, magiging maliwanag to sa gabi. Halos hindi na kayo magpakabit ng mini driving light. Parang forged carbon material na yung banda dito niya. Black yung fender. Ang ganda ng shape. Para may patilya dito. And then telescopic fork tayo na suspension sa unahan. 14 inches wheels pa rin tayo na gulong. 110, 80, 14. Tubeless tires na siya, netizens. Naka-disc brake. Yung ating alpha na version or yung S version, netizens, is ABS na. Pero itong malupit, tignan nyo. Yung pinakareklamo ng iba na yung Aerox dati is naka-drum brake pa yung likod. Itong isang to, netizens, naka-disc brake na pati likod. Given the fact na standard version pa lang to. S version, which is yung ABS version, netizens, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, disc brake sa unahan, disc brake sa likod, pero single channel ABS lang. Pero at least, diba, nag-improve. Pinakinggan nila tayo. Kasi yun talaga yung reklamo nila, yung mabilis yung motor tapos drum brake yung likod. Doesn't make sense nga naman, diba? So, dual suspension pa rin tayo. Yung ating liquid cooling system na radiator nandito. Same lang itong ating pinaka-tambucho. And then, ito yung pinaka-napansin ko, netizens. Parang yung sa mga racing series na nila ng mga sports bike. Ayan, no? Naging minimalist na lang siya. Parang big bike na siya pag tinignan mo sa likod. Pati yung turn signals niya talaga nag-improve. LED na, mas nagmukhang futuristic. Ang points for improvement ko lang, sana ginawa na rin LED. Pati itong kanyang plate light para sa plaka. Tapos napansin ko, netizens, ito, parang medyo umextend ng konti yung gulong niya. Napakalapit na niya sa tapalodo. Ang nakikita kong pinaka-advantage niya, syempre, hindi magkakalat-kalat yung dumi, lalo na ngayon na tag-ulan, di ba? Ito yung sinasabi kong parang forged carbon na material. Like lang siya, pero plastic pa rin yan. Pero at least, di ba, stock to stock, halos di mo na kailangan i-modify. Meron tayong konting mga parang spikes dito. Pagdating sa upuan, netizens, parang nag-iba rin yung upuan niya, no? Mas lumiit siya. May mga stitches pa rin tayo. May hulma. Two-tone siya. Ito isa medyo may traction ng konti. Medyo magaspang. Makinis yung gilid. Grabe yung meter panel yan, netizens. So, nakalabas na siya. Parang nakalitaw na siya na ganyan. Parang inangat nila. Hindi kagaya dati na flat lang. Pero ang kagandahan naman ng previous version is mas malaki siya. In-expect ko to mas malaki sa personal. Pero nung nakita ko na, maliit lang pala siya. Pero at least, di ba, I think may 3 modes pa itong kanyang pinaka-display, netizens. So, dito mo lang din siya i-configure. Meron siyang menu dito. Tapos, sa mga buttons naman, meron tayo dito high beam, low beam, turn signals.